Ito para sa mga DDS ha, pwede kayo sumama kung meron kayong pamasahe. Kaya lang kung 20 pesos na bigas iniiyak ninyo, malabo kayo makasama. Pupunta ulit ng dahig si Inday Sara Duterte, mga boss. Okay? Gandang gabi, sabi ni JM sa TikTok. Shoutout sa iyo, boss. Sabi dito, sa balita ng GMA News Online, Sara Duterte to return to The Hague on her birthday. Sa mga DDS, pwede kayong pumunta doon, pwede kayo sumama doon. Kung may pamasahe kayo. Kaya lang, kung 20 araw-araw nakikita namin, asan ang 20 pesos na bigas? Asan ang 20 pesos na bigas? Mukhang malabo. Ano po? Tingin ko ang gawin nyo, maghanap kayo ng trabaho para gumanda yung buhay nyo at kahit papaano naman, umabot sa punto na ang kakainin nyo yung jasmine rice. Masarap yung maputi, malambot. Hindi kayo hanap ng 20 pesos na bigas. Sara Duterte to return to The Hague on her birthday. Kayong mga DDS, kayong mga nandyan. Tingin ko dapat lahat ng mga campaign rally na pinupuntahan ni Inday Sara Duterte na animo, kala mo siya na yung nangangampanya, o siya na yung tatakbo sa pagka-senador. Mas active siya kaysa doon sa mga sa mga senador nila. Puntahan nyo na. Bakit? Baka huling na yan. Huling kita nyo na kay Inday Sara Duterte. Di ba, mga kababayan? Baka huling kita nyo na ng personal kay Inday Sara Duterte niyan. Tapos pakawalan nyo, ilabas nyo ang aming vice-presidente. Baka gano'n na din. Bakit ho? Si Arturo Las Cañas, naaalala nyo. Isa siya sa witness ho, laban sa dating Pangulong Duterte. Sabi ni Las Cañas, si Sara Duterte, itinuloy din yung tokhang nung pinalitan niya ang dating Pangulo sa pagka-mayor. At mukhang nadadawit ang pangalan ni Inday Sara Duterte na maseserve daw ng warrant of arrest ng ICC. Baka pagpunta niya, pagbisita niya, hindi na makabalik. Siguro iniisip ng ICC, Pinakinggan namin yung sinabi ni Las Cañas, nadawit itong tao na ito sa tokhang at itinuloy-tuloy at madami ba ding mga matay na tao sa oplan tokhang niya. O sige, since magbe-birthday siya at sinabi na pupunta siya dito, asikasuhin na natin yung kanyang warrant of arrest. Para naman hindi daw umiiyak si Bato de la Rosa. Kasi umiiyak si Bato Mga bossing, umiiyak si Bato de la Rosa kasi nga daw yung eroplano na nagatid sa dating Pangulong Duterte nakabalik na at susunduin na naman daw sila. sila na daw ang susunduin. Si Trump na naman ang napagdiskitahan nung mga Duterte supporter at ni Bato de la Rosa. Si Trump na naman daw. Lagot ka kay Trump, Iilitin yung mga ari-arian mo sa Estados Unidos kasi ganyan, nakikialam ka sa ICC. Si Trump na naman mga boss. Yung tipo bang kala mo close na close nung kampo nila? Si Donald Trump na presidente ng Amerika, mga kababayan. At least, hindi na magreklamo si Bato de la Rosa. Hindi nagagastusan. Ng Pilipinas daw Yan ang iniiyak ni De La Rosa Iniiyak ni Bato de la Rosa. Bakit tayo pa ang gumastos? Bakit ganito pa? Aeroplano pa namin. Hindi pa natin. ICC. Ayun. Pagkatapos ng pagkaka-aresto, 2 araw, kay dating Pangulong Duterte, si Bato de la Rosa, nag-on na po ng cellphone. Nagleletsyon na doon sa kanyang, ewan ko kung saan siya nagtatago nung panahon na mainit na kasama ang pangalan niya sa warrant of arrest. At least ito, free pamasahe na kung sakali. Baka hindi na palabasin. Nandito po ako para makasama ko po ang dating Pangulo, dahil birthday ko po ngayon. Sige, pasok ka, pasok.
Pagkapasok, okay na po, tapos na po yung visiting hour. Di ba? 1 o 2 oras lang po yung visiting hours. Lalabas na po ako. Hindi! Diyan ka muna. Pahinga ka muna. Tapos binasahan na, eto, may karapatan ka, kumuha ng abogado mo, at ganito, bla bla bla. Kung wala kang kakayahan, bibigyan ka namin ng abogado. Hindi na nakalabas. Ingat-ingat din ho. No, kasi yung dating Pangulo, mga kababayan, ganyan din. Sabi nung mga abogado daw ho, dating Pangulo, meron ho talagang warrant of arrest eh. Wag munang umuwi ng Pilipinas. Meron ho talagang warrant of arrest. Anyway, ang sabi naman po ni Larry Gadon, yung pagpunta daw ho ng Hong Kong ng dating Pangulo, paghingi daw po ng asylum yon sa China, mga kababayan. Paghingi daw po ng asylum. Sabi po siyempre si Larry Gadon ho, meron mga yan. Meron pong mga mata, meron pong mga galamay na malalaman po yung mga ganyang hakbang, mga kababayan. Di ba? Yung sa dating Pangulo, sabi ng mga abogado, meron po talagang warrant of arrest, ganito, ganyan. Kaya wag muna kayo umuwi. May nagsabi daw na anak. Hindi, paano gagawin natin yan? Baka isipin ng sambayan ng Pilipino, tayo ay takbuhin. Tayo ay hindi humaharap sa mga ganito. Kaya napasabi ang dating Pangulong Duterte sa Hong Kong, ICC, sipain ko yan no? Kaya lang, pagdating ho doon sa ICC nung humarap na ho, my name is Rodrigo Duterte, ang haba no? Parang pang birthday yan na po, nung kid's birthday, mga bossing. Sara Duterte to return to The Hague on her birthday. Vice President Sara announced Wednesday that she will go. Naku, mahaba-haba na naman ho to, na walang vice-presidente ang ating Pilipinas. No? Vice President Sara announced Wednesday that she will go back to the Netherlands to celebrate birthday on May 31. Aba, malapit na. Ilang araw na lang. Kaya yung mga papunta-punta niya doon sa mga campaign rally, Tondo at kung saan-saan pa puntahan nyo na. Mga kasulid, baka huling araw na makita nyo personal si VP Sara. Sa susunod, every 6 months nyo na lang makikita ang update sa kanya. Di ba? May 31 with her father, former President Rodrigo Duterte, who is currently detained in The Hague, alleged crimes against humanity. Andito pa dito, in an ambush interview in Negros Occidental, Duterte said she will return to the Netherlands with her mother, Elizabeth Zimmermann. Kasama pala yung dating asawa ng Pangulo, no? Nag-promise ako sa mga magulang ko, mabait na bata si VP Sara, pero yung kwento naman ni Ramon Tulfo, mga kababayan, hindi daw okay itong dalawa na to, ang dating Pangulo at si VP Sara, no? Sabi pa dun, binebenta daw ni Sara Duterte yung mga motor ng dating Pangulo. Nag-promise ako sa mga magulang ko, sa nanay at tatay ko, na sa birthday ko, silang dalawa yung kasama ko. So, babalik ako sa The Hague sa birthday ko kasama yung nanay ko. Kasi pag bisita niya noong nakaraan, hindi siya nakapasok dahil wala siyang permission. Si Robin Padilla din Baka sumama ka na naman, Robin Padilla, Hindi ka naman nakakapasok doon. Julalay ka lang naman, tagahawak nung bag ni Inday Sara Duterte, sasama ka na naman. Talagang mapapatunayan mo na sayang yung sweldo ng gobyerno ng Pilipinas sa iyo. Di ba, mga kababayan? Bagay. Mapa na sa Pilipinas si Robin Padilla, mapa na sa labas ng bansa si Robin Padilla. Parehas lang ho. Parehas lang hong magulo. Pag nasa loob ng Senado, magbabasa ng isang napakahabang libro, English. Yung pala, wala naman pala sa pinag-uusapan nyo. No? Sayang din talaga, mga kababayan. Sayang din yung pasweldo kay Robin Padilla. Anyway, iwanan na ho natin yan.
alisin na ho natin. Happy birthday, Inday Sara Duterte. Ano? Sana makabalik po kayo kung sakali. Kaso nabanggit ni Las Cañas, sama daw ho kayo doon sa tokhang-tokhang .